Matapos ang pagbaha kahapon, matinding putik ang tumambad sa mga residente sa Marikina City. May ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Makakapal na putik, mga sanga ng puno, basura at iba't iba pa. Ito ang iniwan ng lagpas tao na baha dito sa ilang lugar sa Marikina matapos ang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa pag-ikot ng Super Radio DZBB, naabutan namin ang mga residente na problemado dito sa Barangay Malanday na hindi na alam kung paano ang gagawin nilang paglilinis. Masyado kasing makapal ang mga putik at mahirap tanggalin. Kwento nila, unti-unti lang bumuti ang panahon ay nagmadali silang umalis ng evacuation center para maglinis. Tinignan din nila ang mga gamit nilang hindi na isalba kung kaya pang mapakinabangan. Sa ngayon, umaapil sila ng tulong sa lokal na pamahalaan para malinis ang kanilang lugar. Kakailanganin kasi nila ng mga truck ng bombero para sa flushing operations o yung pagsasaboy ng tubig at kailangan din nila ng pala para sa paghakot ng mga putik at ng basura. Maliban naman sa Barangay Malanday, makapal na putik din ang bumalot sa Barangay IVC kung saan lagpas tao din ang baha kahapon. Sinabi naman ng lokal na pamahalaan na sisimula nila ngayong araw din ang malawakang paglilinis sa mga lugar na apektado ng matinding putik. Samantala, update naman tayo sa Marikina River. Bumaba na ang water level nito at ngayon ay nasa 15.4 meters na lamang ito as of 7 a.m. Nangangahulugan ito ng first alarm. Nabatid na kahapon, umabot ng hanggang 20.7 meters ang pinakamataas na water level sa Marikina River na lagpas pa sa third alarm. Dahil dito, umabot sa mahigit 30,000 ang bilang ng mga individual na inilikas sa mga evacuation centers sa lungsod ng Marikina. Balik sa iyo, Connie. Yes, Mark, kanina kausap lang natin si Mayor Marcy Teodoro at ang sabi nga niya, bagamat nagbabalikan na yung ating mga kababayan dyan sa Marikina, marami pa rin daw talaga namumroblema ngayon doon sa paglilinis. Ano ba yung assistance na maaari pang ibigay ng lokal na pamahalaan kaya para tuluyan ng magkaroon ng yung talagang makabalik na sila sa kanilang mga tahanan ng of course may panatag ba yung loob nila dahil dun sa mga sakit naman na dala nito? Tama ka dyan, Cody. Alam mo, kanina nga, nag-ikot din tayo sa mga evacuation centers. Marami doon sa mga lumikas kahapon ay nagsisibilikan na sa kanilang mga tahanan. Ang sabi sa atin ni Marikina Mayor Marcy Teodoro sa ating pakikipag-ugnayan sa kanya, ay agad siyang magpapadala ng mga tauhan na available, pati na rin yung kanilang mga resources para magamit dito sa paglilinis. Asap daw ito o sa lalong madaling panahon dahil nakita niya rin yung kanyang nasasakupan na problemado at makapal na nga yung mga putik, particular doon sa main roads. Doon naman sa iba pang tulong na ipapabot sa mga residente, maliban kanina doon sa mga pagkain na ibinigay doon sa mga apektado ng bagyo at ng habagat, mamamahagi rin sila doon ng gamot para sa leptospirosis para na rin sa kalusugan nitong mga residente at iwas sakit na rin. Oo, at balita din natin, 30,000 o mahigit 30,000 individuals ang inilikas dyan sa Marikina. Doon sa 30,000 na yan, meron ba tayong datos, Mark, kung kailan at ilan talaga yung nananatili pa rin hanggang sa ngayon sa mga evacuation center dahil hindi pa rin makabalik sa kanilang mga tahanan? Sa ngayon, Connie, doon sa mahigit 30,000 na yan na patuloy na napabawasan, ang binabanggit sa atin ni Marikina Mayor Marcy Teodoro ay sakop yan doon sa mahigit 30 na evacuation centers doon sa lungsod. Pwede naman sila manatili pa dyan kapag hindi pa naayos yung kanilang mga tahanan. Pero magkagayon man, kanyang tiniyak na magpapabot din sila ng tulong para dito sa mga apektado ng mga residente. Alright, maraming salamat. Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.